Megatron, Optimus, one shall stand and one shall fall. Andiyan na yung mga Decepticons! Takbo! Bendong! Prime, bakit ka bigla-biglang nagpe-bendong dyan? May dumaan, Kotsing Kuba. Sira ka pala, Prime. Kita mo naka-robot mode si B eh. Here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK series Transformers G1 Bumblebee. And before we start, a special shout out muna sa YOLO Park for sending us this G1 Bumblebee for us to review here on our channel. Once again, YOLO Park, thank you so much. And as you can see here, ganito ang packaging ni Bumblebee sa harap. May mga naglalaban-laban na dyan habang nandun si Prime sa likod. At may nakalagay pa siyang join the fight. And sa likod, yung ibang characters lang din na kasama niya dito sa wave na to. And sa gilid, Transformers Bumblebee. Sa kabilang gilid, Transformers Bumblebee. Sa ibabaw, Transformers. Sa ilalim, Transformers. And ang maganda sa packaging nila is windowed na makikita nyo kaagad dito yung obligatory product shot ni Bumblebee and yung instructions on how to assemble Bumblebee. Dito sa kabilang side, may window dito makikita nyo agad yung mga content sa loob ng box. Although, yung sa akin kasi, binuo na natin si Bumblebee while we are doing our TikTok live. Kaya wala na dyan si Bumblebee. Ang kasama lang din niya sa packaging niya is itong another paper ulit na QR code ni YOLO Park. And nandito rin yung ating manual ni Bumblebee na may magandang design. Ang ganda oh. Nandun pa pala yung the art oh sa likod. Nice, ang galing. So, okay, maganda yung mga designs ng manual nila. And let's check muna yung details ni Bumblebee. Ang ganda rin. G1 na G1 talaga yung itsura dito ni Bumblebee. And yung logo niya sa chest niya, embossed. Hindi lang siya basta nakaprint or sticker. Talagang nandoon siya sa chest niya. Yan. Ni Bumblebee at the side, sa likod, ang linis din sa likod. Although medyo flat, parang nakulangan ako sa side view ni Bumblebee. Parang given na Volkswagen siya, parang mas okay sana kung nilagyan pa nila ng konti pa backside dito si Bumblebee rather than just straight flat lang siya. Pero for me lang naman, mas okay sana kung ganun. Para sa articulation dito ni Bumblebee, ang head niya is naro-rotate yan 360. May look up siya na ganyan, ganda. And look down na ganyan, halos humihiwalay na yung kanyang leeg. And sa kanyang arms, meron siyang creed moments sa kanyang arms wide open. And of course, naro-rotate yan 360. And wala siyang butterfly joints, although kasi ball jointed na itong portion na to eh. Kaya pwede mo siyang ma-rotate and may mga swivel pa siya ng konti dyan sa kanyang shoulder. Next, sa kanyang bicep, naro-rotate yan. And yung kanyang elbow bent, double jointed naman. Meron sa taas ng elbow and meron mismo sa baba ng elbow. So yan, may ganyan siya, may ganyan. And itong part na to, yan. So double jointed naman kahit pa paano. Yung kamay niya, naro-rotate niya ng ganyan. Although hindi na-articulate yung mga fingers niya dyan. Next articulation niya is dito na sa kanyang upper portion ng waist niya. Pwede siyang mag-giling-giling ng ganyan. Next is sa kanyang lower part naman ng waist. Naro-rotate yan 360. Pero yung kanyang high kick, ganyan yung high kick niya. Yung back kick niya, ganyan. Yung kanyang Van Damme split, meron naman siyang Van Damme split which is good. Next, naro-rotate yung kanyang thigh part dyan. Sa knees niya, single joint lang sa knees. Hindi tulad ng ibang kasama niya na double jointed. Pero kay Bumblebee, isa lang. Yan lang. Pero pwede na yung knee bend niya na ganyan. After niyan, dito na sa kanyang pinakapaa, may down na ganyan. Ganda ng down niya. And may up na ganyan yung kanyang pinakapaa. Then, wala nang sideways yung pinakapaa niya. And para sa Bumblebee na to, may kasama siyang mga alt hands which is yung kanyang gun wielding na hand. Ayan, yung itsura niya. Yun yung kinabit ko dito sa kabila, sa right. Then meron din siyang closed fist. Yan naman ang itsura niyang closed fist niya. Yun naman yung kinabit ko dito sa left side niya. Meron pa siyang isang accessories which is yung kanyang bang-bang na all black lang ang itsura niya. Look niyan. Then pwede natin pahawak yan kay B. Saktong-sakto yan sa kanyang peg. And then yan ang itsura ni Bumblebee pag hawak niya na yung kanyang weapon. Para sa height, dito ni Bumblebee, ang height niya is around 6.5 inches siya. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating YOLO Park figure tulad ng ating AMK series din na ROTB Bumblebee. Yan, halos magka-height lang naman sila. Let's also include our AMK series na kasama niya sa line which is ang ating Optimus Prime G1, AMK Pro
na Optimus Prime G1 din. Wala pa kasing AMK Pro na Bumblebee. We also have here our cogless bot mode, Transformers 1 Orion Pax, Transformers Siege Core Class Optimus Prime, Studio Series Core Class Noah Diaz, Hammond Collection Dr. Ellie Sattler, knockoff version Marvel Legends Hulk, and ang ating MCF Doomsday. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this AMK series na G1 Bumblebee, ang price range niya is around 1,200 up to 1,600 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Na ang ating YOLO Park AMK series Transformers G1 Bumblebee. What do you think of this Bumblebee? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, how I wish talaga na maglabas pa ng ibang characters si YOLO Park. Ang ganda na nung start nila, kahit sa AMK series lang na line nila na to, na para talagang nag-pop out from the TV, itong mga characters natin dito. Medyo nakakabitin talaga yon kung hindi nila itutuloy yung mga characters natin. Imagine niyo meron tayong Bumblebee, Cliff Jumper, iba pa nating minibots dyan. Kasama pa sila Wheeljack, Ironhide, and the rest of the Autobots. Ang ganda siguro nun sa collection natin, given na ang ganda rin ng scale ng mga YOLO Park natin dito, and maayos naman yung pagkaka-execute sa kanila. Although sa sobrang simple lang talaga ng G1 characters is parang gusto mo pa silang dagdagan ng details. Although affordable naman na itong mga G1 characters natin na to, and with its good size, I'm sure maganda yan sa collection ninyo.